Hi guys, good morning. Welcome again to my mini vlog / daily vlog. And today guys, dahil napakainit, sulitin natin yung init guys at maganda nga ngayon maglaba. Kaya naman ang kailangan nating labhan ngayong araw na to guys, yung ating mga kumot, yung ating mga punda, yung ating mga tuwalya at mga bedsheets guys. Kaya let's go! Alam nyo guys, sa pagsasampay ko dyan, grabe, isang sampay ko pa lang ng kumot dyan. Ang init guys. Hindi lang halata dyan sa video kasi medyo yung camera natin guys andito sa may lilim. Pero ang init super dyan guys. Kaya naman kapag lumalabas ako guys, talagang para akong yung uhaw na uhaw guys. Yung parang pagod na pagod. Yung parang tumakbo ka ng isang marathon guys. Ganun ba? Kaya naman ngayon guys, maganda na inom tayo ng inom ng water, you know, to stay hydrated. At habang hindi pa tapos yung sinut nating pangalawa sa washing machine guys, kinuha ko muna itong mga sampay namin sa harap na yan yung mga kahapon naman na nilabhan ni mama guys. Kaya kukunin na natin kasi tutupiin na natin later. Grabe, pang house material ang atake mo dyan girl. And next guys, sinunod na natin na kunin yung ating kurtina dyan. Dahil sinabi ni mama guys na labhan ko to kasi medyo madumi na nga yung kabilang side niya at nadadaanan-daanan yan guys. Kaya naman kunin na natin at labhan na natin guys. At sinunod ko na din kunuha itong mga basahan namin guys. Kasi lagyan guys tuwing naglalaba kami ni mama, yan yung laging huli naming nilalaba sa washing machine guys. At grabe guys, hindi naman halatang hirap na hirap akong i-open yung electric fan na yan. Kaya naman guys, kumuha na ako dyan ng gunting para lang ma-open niya ang takip ng electric fan guys para malinisan ko na yung loob. Kasi alam nyo guys, ang tagal lang sinasabi ni mama na linisan ko yung electric fan na yan sa kwarto namin kasi nga napakadumi na. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng time guys at sinipag para linisan yan. And for the content, charing! Hindi guys, alam nyo, yung mga ganyang bagay, it's just a normal thing. Wow! Hindi guys, nilinisan ko na yan kasi alam nyo na para hindi tayo mabungangaan ni mother. Inunahan na natin siya kaagad guys. Kaya naman nilinisan ko na dyan guys. Alam nyo guys, sa paglilinis ko yan, naalala ko nung bata pa ako, nung tinuturuan pa lang ako ni mama guys na linisan yan. Alam nyo ginawa ko, inalis ko lahat yan guys. As in, binaklas ko lahat. Tapos hindi ko na mabalik guys. At buti na lang ngayon guys, medyo alam ko na. Hindi, alam ko na talaga yan guys. Alam ko na ibalik yan. Kaya naman, sana napaproud kayo sa akin. Charing. Ano guys, yung mga gustong magpalinis nyo ng mga electric fan, kahit ilan pa yan, go. Open ako guys. Punta lang kayo dito sa bahay. Sa isang electric fan guys, 20 pesos lang at super linis na ang inyong electric fan. Wow! Siguro guys, lagyan na lang natin to ng background music. Pagod na ako mag-record pa. And next electric fan na tayo guys. Yan na electric fan guys. Medyo sira na yung leeg niyan kasi kahit hindi mo na kailangang i-adjust sa likod niya guys. Basta iikot yan guys kasi loose thread na yung sa may leeg niya. Pero kahit ganyan yan guys, malakas pang hangin yan. Kaya hindi pa natin yung i-junk. At wala pang pangbili guys. Kaya tiis-tiis muna tayo dyan. Gumagana pa naman. Kaya lalaban pa yan guys. Medyo tinignan ko lang dyan yung loob-loob niya guys. Kasi nilagyan lang namin yan ng parang tape siya guys, pero yung white na nilalagay doon sa, hindi ko alam kung ano tawag yun guys, basta nilagay kami dyan ni mama para hindi siya maalis kasi maluwag na guys. Alam nyo guys, sa sobrang init, medyo umiinit yung ulo ko dyan, kaya naman wow, nahampas ko na nga yung electric fan guys, nadamay pa sa init ng ulo ko. Hindi guys, pinampag ko lang talaga, hindi ko hinampas, pinampag ko lang talaga kasi maalikabok man day.
Dahil tanghali na dyan guys, at wala yung bunso kong kapatid, tayo ay pupunta sa bukid muna para painumin yung ating mga kambing guys. At sa pagpunta nga natin dyan sa bukid guys, para painumin yung ating mga kambing, dahil tanghaling tapat na yan guys, grabe ang init, para bang yung ang lapit sa akin nung araw guys, ganun yung feeling. Pero wala tayong choice guys, kasi wala yung bunso naming kapatid kasi may pununtahan, kaya tayo munang magpapainom ng ating mga kambing guys. And as criminology student guys, yung init na yan ay normal na lang sa atin yan. Kumbaga immune na tayo dyan sa init na yan guys. At inuna ko na ngang bigyan yung anak ng dalawa naming kambing guys, dahil nanganak yan ng dalawa. Malalaki na sila ngayon. Inuna ko na sila guys kasi uhaw na sila. At syempre huli lagi yung nanay nila kasi ganyan naman talaga sa buhay guys. Laging minsan talaga huli yung mga nanay natin para unahin yung mga anak nila. At ganun kasi nila tayo kamahal guys, inuuna nila tayo. Tapos kapag okay na tayo, sila naman. At after ko nga silang painumin guys, kumuha na ako dyan ng bato para ilipat na sila guys sa medyo malilim na guys kasi tanghaling tapat na yun guys. And we're done guys! At dito sa likod ng bahay guys, nakita ko yung kamyas ni mama na napakadami nang bunga guys, ang gaganda. At dati guys, naalala ko, ang hirap pa naming nagpatubo ng kamyas kasi 3 beses siguro kami paulit-ulit na nagpatubo pero hindi namin makuha guys kung paano siya buhayin. Kaya tuwang-tuwa kami dyan ni mama guys kasi finally na patubo namin at ang daming bunga guys. Sa sobrang dami nga ng bunga nitong kamyas ni mama guys, nagsisilaglagan na lang yung iba. Kaya naman sayang guys kung wala tayong gagawin. Kaya sabi ko kay mama guys, gawin na lang nating dried kamyas guys para ma-stack pa natin ng mas matagal. Ganun kasi yung mga ginagawa nila sa ibang bansa guys na papanood ko sa Facebook. Kaya naman what if gayahin natin yun guys para sa susunod guys, pag wala nang bunga itong kamyas ni mama, may magagamit pa tayo na pang-asim sa mga sinigang, ganun guys. Kaya naman samahan niyo akong mamitas guys ng mga kamyas ni mama. Last time nga guys, trinay din namin mag-dry ng kamyas ni mama kaso hindi naging successful guys. Kasi tinuhog lang namin yung kamyas guys tapos pinatuyo namin. Hindi namin nabilad. Kaya naman guys, ito yung naging itsura. Hindi siya natuyo guys ng mabuti, nabulok siya. Kumbaga hindi siya perfect guys. Kaya sana this time guys, maging successful na yung pagda-dry ng kamyas namin ni mother. At ito na yung ating kamyas guys na hinati-hati natin at ready na nga siyang ipatuyo. Kaya naman ipatuyo na natin. At sana guys maging successful itong dried kamyas namin ni mama. After nun guys, dahil nagutom tayo at tanghalian na rin, tayo ngayon ay mag-iihaw ng hotdog guys. And grabe, ganyan yung cravings natin for today's video guys. Inihaw na hotdog. And after nun guys, kumain lang ako ng tanghalian and then kinahaponan guys, tayo ay meron pong prayer meeting sa church, kaya naman tayo ay nakagayak dyan guys.
Sabi ko nga guys ay aagahan natin ngayon dahil ilang meetings na guys na late tayo, kaya naman babawi tayo guys. Kaya pagdating ko dyan guys, wala pa masyadong tao at prepare ko na yung aawitin namin later guys. Nag-practice lang ako ng flute para later guys, well prepared na tayo pag nag-start na yung ating prayer meeting. And that's it for today's video guys. I hope you like it. Bye! And comment down below guys kung gusto nyong i-update ko kayo sa kung anong mangyayari dito sa dried kamyas namin ni mama. Pagkatapos guys, nagpa-apoy na din ako dito sa lutuan namin dito sa likod. Kasi guys, although meron naman kaming shalin guys, pero ang lulutuin natin kasi ngayon guys is hotdog na inihaw. At habang nagpapa-apoy ako dyan, nagkulot ako dito sa gilid. Kasi may kalapati guys, at dito nga siya gumawa ng itlogan niya guys. At habang hinihintay ko na maging uling yung pinapa-apoy nating kahoy dun guys, ay sinimulan ko naman ng ayusin itong hotdog. Inalis ko na yung kanyang plastic guys at tinuhog ko na din para later guys, if madami na mga uling, makakapagluto na tayo kaagad kasi guys, gutom na si mama dyan guys kasi tanghali na. And after kong ituhog dyan guys, nilagyan ko lang ng konting mga slice para maganda kapag naihaw guys. And after nun guys, chinek ko na nga yung aking inaapoyan kung meron na bang mga uling guys, kung madami na, kung ready na ba na paglutuan guys. Kung mapapansin nyo guys, yan yung nguyub yan tawag dyan guys, kung sino mang mga nakaabot pa ng kanyang mga ginagamit guys sa pagluluto, comment down below. And we are all set guys, ready na tayong mag-ihaw, kaya naman let's ihaw na guys. And finally guys, luto na ang ating inihaw na hotdog, kaya naman kunin na natin to guys and let's eat na guys. Kinahaponan guys, meron nga tayong prayer meeting sa church, kaya naman tayo ay nakagayak guys. And sabi ko guys, aagahan ko ngayon kasi ilang meetings na guys sa church na late ako, kaya naman babawi tayo today guys. And mapapansin nyo guys, wala pang tao sa church kasi maaga tayo, finally maaga din tayo. Kaya ang ginawa ko dyan guys, nagpa-practice muna ako ng tutugtugin namin later kasi tutugtog kami guys ng flute, ukulele at saka piano guys. And later guys, well prepared na tayo pag nag-start na yung ating prayer meeting guys. At habang nagpa-practice ako guys, dumating na din yung kasama kong taga-piano namin, si Jermaine. And after service guys, dumiretso uwi na ako and diretso kain na guys. Wala na munang bihis-bihis kasi medyo gutom na ako dyan guys, kaya dumiretso na akong kain. And that's it for today's video guys. I hope you like it. Goodbye!